Alam mo ba na may mga kilos na agad nating pwedeng pagdudahan na may kaugnayan sa pagbili o pagbenta ng boto? Halimbawa, kung ang isang kandidato ay nagtalaga ng higit sa 2 watcher sa bawat presinto at hindi naman sila nagsasalit-salitan sa duty, posibleng may masamang balak yan. Kapag may taong nahuli ngayong araw mismo ng halalan na may dalang acetone, nail polish remover, o kahit anong kemikal na madaling makaalis ng indelible ink, lalo na kung hindi naman iyon bahagi ng kanilang trabaho, abay kahina-hinala yan. Isa pa kung may nahuli ring may blankong balota, pero hindi naman otorisado ng COMELEC, tsak na dapat itong imbestigahan. At syempre, kung may iba pang kahina-hinalang kilos na para bang may planong mandaya, dapat agad itong i-report. Ang mga ahensyang tulad ng AFP, PNP at NBI ay handang magsagawa ng surveillance at investigasyon kapag may natanggap na sumbong. Samantala, ano nga ba talaga ang tinutukoy na vote buying at vote selling? Ang vote buying ay anumang gawain ng pagbibigay, pag-aalok o pangangako ng pera, trabaho, serbisyo o kahit anong bagay na may halaga kapalit ng boto para bumoto o huwag bumoto para sa isang kandidato. Samantala, ang vote selling naman ay ang pagtanggap ng pera o benepisyo kapalit ng sariling boto. Election offense ang mga ito at may kaakibat na parusang kulong na hindi bababa sa 1 taon at hindi lalampas sa 6 na taon. May iba pang parusa rin sa ilalim ng batas. Lahat ng kasangkot mula sa taong nagbigay o nag-alok ng pera hanggang sa tumanggap, humingi o nakisangkot, sila ay maaaring managot sa batas. Kung isang kandidato mismo ang napatunayang sangkot, siya ay otomatikong madidiskwalipika ng COMELEC. At kung may sapat na ebidensya, maaari pa itong sampahan ng kaso.